You'll always be a special part of me. You'll always be a special memory. I'll always cherish wonderful moments you have given me. You are in my heart wherever I may be. All the times we've shared will always be to me songs my heart will sing, refreshing melodies. I'll put together all of your laughter like a symphony. I'll remember you wherever I may be. I'll put together all of your laughter like a symphony. I'll remember you wherever I may be. I'll remember you wherever I may be. Wherever I may be. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan ng maghiwalay. Puso'y lumaban ng walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagkan? Kulang man sa'tin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaabot na haharapin, ikaw lang ang mamahalin. Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Ginahalag din ining misa para sa kanak ni Rebecca.
Kabayang Ginoong higugmaon kag maruluyon hatag sa iya sing pahuway nga katapusan sa ginharian sang aton Amay sa langit. Atong gid ginapaabot sa bugos ni pamilya sincere condolences and sympathy kabay sa gihapon si Jesus nga Ginoo magbindisyon gid sa aton tanan. Mga utod kilalahon naton ang aton mga sala agud mangintapos kita sa pagsaulog sang balaan nga misa. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan kag sa inyong mga utod kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna sa pulong sa buhat kasapak patumbayat sa akon sala sa akon dako nga tuod nga sala busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga maangiles kag mga santos kag sa inyong mga utod igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahong sang tanan kag sa ubos mapatawad ang aton mga sala tuytuyan niya kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Mga muyo kita o Ginoo sa imo kaluoy ubari ang imo alagad nga si Rebecca sang tanan nga gapos sang sala sa sakramento sang pagbunyag imo siya ginhimo nga imo anak sa adlaw sang pagkabanhaw giimpon mo siya sa katilingban sang imo mga santos nga anak sa imo langitnon nga ginharian ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesu Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Kalibang pungko. Paalam. Ang mga kalag sang matarong iyarak sa kamot sang Diyos. Kagwala na sing kapintas na nakatandong sa iya. Ang ila pagtaliwan, ginakabig na buang-buang, malaod hit nga kapalaran, kaguay katapusan, mapagbulag sa aton. Apang, sa tagamatuod, ang mga matarong iyara na sa paghida. Daw nag-anto sila sindako hit na silot, apang nakasalig naman sila na dili na mamatay nga masa. Ang malipot kaayo ang mga makasakit na ilagin agihan kung ikumpara ni saw ay katapusan na kabulahanan nga ila na baton ikan sa Diyos. Gintilawan sila sa Diyos simpariho sa bulawan nga ginatilawan sa urno kag nasakwan sila nga takus na mangin iya kaulo. Ginbaton niya sila subong sa mga halad na ginsulog sa altar. Ang pulong sa Diyos. Salmo sa pagsaba. Atagi siya o Ginoo ang imong pahuway nga dayon ayo. Ang Ginoo amo ang akong kapawa kag kaluwasan. Sino ba na ang akong kahadlukan? Ang Ginoo nag-aatin sa tanan nga katalagman, wala ako sing kahadlukan. Atagi siya o Ginoo pinakapawa.
Isa lamang kabutang ang aton pinapangayo sa Ginoo. Isa lamang kabutang ang aton nanilagan, ang pagpuyo sa balay sang Ginoo sa bugos nga kabuhi, ang pagkamalandong sang iya kaayo, ug ang pagkalipay upod sa iya sa sunod sang iya nga templo. At tabi siya o Ginoo sang imong pakuway na dayo. Kamati ako o Ginoo sa akong pagpanawag sa imo. Kaluoy kag sabta ako o Ginoo. Magalapit ako sa imo. Hindi ka magpanagot sa akon. At tabi siya o Ginoo sa imong pakuway na dayo. Badasahon, gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kauturan, ang maginatuytuyan sang Espiritu sang Diyos, mga anak sang Diyos. Kay ang Espiritu nga ginhatag sang Diyos sa inyo, wala nagahimo sa inyo nga mga uliton o kung nagahadlok pa sa inyo. Kundi iya kamo ginahimo nga mga anak sang Diyos, nagpaagi sa amay, sa gahom sang Espiritu ayuhan, na ginatigana niya para sa iya mga tao. Kag ang manunubli man kita o kay Kristo, sang ginatigana sang Diyos para sa iya. Kay kung nagaambit kita sa iya pag-antos diri sa duta, magaambit man kita sa himaya dito sa langit. Kaginakabit ko nga ang pag-antos naton sa hini ng panahon hindi makatupang sa himaya na ipahayag sa aton sa panabuton nga pagpangabuhi. Ang tulong sa Diyos. Siya dayon. Hallelujah. Palihog magtindog. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Santo nga panahon nagsiling si Marta kay Jesus, Ginoo kunyari ka lang diri wala kung tani mapatay ang akon utod. Apang nahibaloan ko bisan subong ang Dios magahatag sa imo sang bisan ano nga imo pangayoon sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya, mabanhaw ngimo utod, nagsabat si Marta. Nahibaloan ko mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Si Jesus nagsiling sa iya, ako among pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagakabuhi kag nagatuo sa akon hindi nagid mapatay. Nagatuo kabalas sini. Nagsabat si Marta, oo Ginoo, nagatuo kay ikaw mo ang Kristo, ang anak sang Dios na magakari sa kalibutan. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Palihog pungko. Labing hinigugma mautod ko kay Kristo, misa ini para sa mga minatay, para sa mga kalag, para gid sa kalag ni Rebecca. Amunambal nila, Pader, patay na ang tao na may pangabdi, may panisa, subong sini. Kay tungod, nagapati kita sa kalag. Wala na yung ginapangabdian ang lawas kay ang lawas ara sa lungon kapanumdum sa aton tanan nga sa pila ka adlaw mabalik kita sa duta nga aton ginhalinan. Magabalik kita sa duta nga aton ginhalinan gani ang pagpangabdi kag ang pagpangamuyo iya para gid sa kalag. Gambal mo nga kalag espirituhanon ina magalong, no? Espirituhanon, kay samtang buhi kita, o gambal ako, kapungko ka mo da, katindog ka mo da, minsan atong lawas ka, atong kalag. Hindi ko hindi ko ma-explicar gid sa inyo. Basta, muna, minsan,
Ang amal ko pinsan, tabid, lawas, kag may kalag, muna buhi, o katindog ko sa inyo, pinsan. Ang arada sa lungon sa sulod, lawas na lang ina, kay matapos nga mabukto ang aton ginhawa, nagabulag ang aton lawas sa aton kalag. Gani ang kalag magaatubang sa Ginoo. Ang lawas magabalik sa luta. Daluda ko ba sa dadalong nila sa patyo. Kapag pa manami ang panahon, medyo makabati-bati. Naga mo ng kalag, makabati-bati kung nga nagadapya ang hangin, nga nagapumpang ganto, pakanto diri. Madumduman ko gid ang 10 years ago. Ang pulo katuig nagligad November gid subong. November 8, 2013, no? Mo kita mga di kita tuto na amo ginayang kalag, galusot-lusot. Kasi nga nun, Diyos ang tag-iya sang kabuhi. Oo, November gid subong, pulo katuig nagligad. Maswerte lang diya sa kapis, kay wala sang kabuhi, ang takloban, ang pulo katuig nagligad, 5,000 sa mass grave. Kasi kung sa mass grave, nagkalamatay sila, mangut sang bagyo, nga amoto nga nakatabo, di takapulong, Diyos gid ang tag-iya sang kabuhi. Gani kabay pa sa atong pagpamisa para sa kalag ni magapahuway siya sa paghidait upod na sa Ginoo nga tag-iya gid sang kabuhi. Si Jesus, siya tag-iya sang kabuhi. Inang basta Nobyembre ginapahanumdum gid sa aton sa Fiesta Minatay nga Dios si Jesus tag-iya sang kabuhi. Kag sa gihapon hay dumdumon gyapon naton nga magtuugid sa Ginoo. Kay sa Dios kita naghalin, sa Dios man kita magapauli. Sa duta kita naghalin, kag sa duta man magapauli. Butsing hanon, kabay pa, magpasalamat kita sa Ginoo, sang grasya, sang kabuya ginhatag niya gid sa aton tanan. Kay tungod, Diyos lang ang kabalo para sa aton tanan. Kini kabay pa sa misa nga ini, itugyan gid naton ang kalag ni Rebecca sa Ginoo. Kakaakon ginapaabot sa bugos nga pamilya kon sincere condolences and sympathy. Kabay sa gihapon ang grasya sang Dios ara gid sa aton tanan. Kag sa gihapon sa misa nga ini ay magpasalamat kita sang kabuhi nga ginhatag sang Ginoo sa aton tanan. Pasalamat kita kay ginhatagan kita sang Ginoo sang kabuhi. Kay si Jesus amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Kag natapos na ang dutanon nga kabuhi ni Rebecca, bayluhan malana sang Ginoo sang lain naman nga kabuhi. Kung sing ano na akon, katapos ang dutanon naton nga kabuhi, bayluhan naman sang Ginoo sang lain naman nga kabuhi. Way taya kabalo sa piyak ka kinabuhi. Sugpunan naman na sang Ginoo, sang lain naman nga kabuhi. Baylo lang sang iban naman nga kabuhi. Kabuhi nga wala sing katapusan sa pihak nga kinabuhi. Kay tungod, hindi kita tag-iya sang kabuhi. Amo ginaton tandaan, basta kabuhi gani, hindi pwede masugpunan. Hindi pwede. Diyos tag-iya. Ginhula lang naton aton kabuhi sa Ginoo. Hindi masugpunan. Pwede paguro gari masugpunan iban nga mga bagay. Sa babaw sining kalibutan, pero kung kabuhi, kwaon sang Ginoo, hindi masugpunan.
hindi masugpunan. Pwede pa ning libro na kon masugpunan. Mataod-taod, bayo ko, matahi. Pero kabuhi, hindi masugpunan. Kay Diyos lang ang tag-iya sang kabuhi, si Jesus. Gani kabay pa sa gihapon, sa misa nga ini, aton gidumdumon nga ang Diyos, si Jesus, siya lang kabalo. Amo na abi, kay Diyos lang kabalo, kay si Jesus lang kabalo, kung saan una kita tawgon. Ay, kung ka muna bahadlokan, kaginapahaw ka. Si Jesus lang kabalo kung saan o kita tawgon sang Ginoo. Amo na madaya ang Ginoo. Kay wala niya ginapabalo sa aton, wala niya napabalo bala sa aton. Agud para hindi kita kahadlokan. Dapras Brasili, kapangabdi ka Ginoo, san o mo pakukwaon. Wala san o kapabala. Wala, amo na yaw nga wala ginapabalo sang Ginoo. Agud para hindi kita hadlokan. Kaya ito kapudlay man tuod na mahambal siya sa December 25, mapatay ka. Wow, December 24 pa lang. Kusubong pa lang ganin, November 18. Abaw, kamo sa gabi, hindi na nga magtulog. Hindi ka na sila matulugan. Gani, dumambal ka bala, kay wala ta kabalo kung astasan o kita sa babaw sining kalibutan. May tagabalo. Ginatago na sang Ginoo sa aton. Wala ta kabalo kay hambal siya abi. Tapos bulan, November 30, o kung 5 na lang katuig, o kung pulo pagit, o kung 20, o kung 30, wala sa gambal sila. Why nato na mabalaan? Kay tungod siya lang kabalo. Galing solusyon, samtang buhi kita sa babaw sining kalibutan, pangadiun git naton nga mangin sa English ini mangin a happy and holy death. Isayaong po sa babaw sining kalibutan kung mag-abot di man ang tion tawag kita sa Ginoo mangin yon ka kag mangin balaan imo pagtaliwan. Kasi nga nun sa babaw sining kalibutan hay imo gid himuon ang imo buluhaton subong. Kasi nga nun akon inang himuon mo nga mangin maliphayon ka nga hindi magpakasala sa babaw sining kalibutan. Kaya sa mga pari kung may minatay kami, ang amon mga minatay, ang aton minatay, gone from our sight, but never forgotten in our hearts. Hindi nato malingtan sa aton mga mata, madula tuod sa aton mga mata, ang aton minatay, aton mga nagtaliwan, pero hindi naton malimtan sa aton tagipusoon kay isa lang aton kabuhi. Isa lang aton kabuhi. Gani naton ang maayo. Himuon naton ang dapat naton hilimuon. Kaya ambal sa mga pari, life, kanabasing this, life is beautiful. Kasi ganun manami ang kabuhi. Pero ang kabuhi dapat gamiton para sa aton ikaayo. Kay tungod, hindi na kita magbalik. Gusto sa babaw sining kalibutan, kung wow ta sang Ginoo, hindi na ta magbalik. Wala si may nagabalik. Maga-move forward kita tanan. Padulong sa tagipusoon sang Ginoo. Buti nga nun, hindi kita magbalik. Kita tanan magapadulong sa Ginoo. Kag ako bala sa Chinese do hindi ko mabaton nga sa tapos ko no sang kamatayon pagkatapos ang kabuhi magakambyo ang akon lawas to sa akon kalab magahimo akong monkey magahimo akong nanuman dog may dog di kaina reincarnation na hindi ko sina kaya nga apari ko subong sunod siya nga mga sa piyak kinabuhi o kung natapos ang kamatayon mangki ako o hindi ko na but kasi ang tag-iya sang atong kabuhi kabay pa sa misa nga ini atong gipangabdian tagiampo ang kalag ni Rebecca may kalag kita muna may kalag kita
may kalag kita kung sa diin magaatubang kita sa Ginoo. Ang aton kalag, ang aton soul, ang aton kaluluwa magaatubang gid sa Ginoo. Kabay pa batunon kita sang Ginoo sa pinakaadlaw kung tawgon niya na kita kag batunon niya ang kalag ni Rebecca didto sa ginharian sang aton Amay sa langit. Kay tungod may pulos ang mga pangamuyo agud para maghumok ang tagipusoon sang Ginoo nga iya batunon ang mga kalag sang aton mga minatay. Grabe nga ang kalag ni Rebecca didto sa langit sa duog sang himaya kag sang kapawa didto sa ginharian sang Dios. Gani aton pangabdigid para kay Rebecca kag pabalon para sa iya sa iya kalag amugid ini Ginoong Kristo. Tungod na lamang sa tumang kasakit, ginantos mo sa krus, sa pagtubos mo sa amon. Kapin pa sa bumulag ang imong kalag, isi mong hamili nga lawas. Kaloy ang kalag ni Rebecca, amon mga minatay, umalin sining kinabuhi. Amen. Kami santos na misa sa pagkalag. Show me what was right. Tell me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close. And as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. She filled every need, made my life complete. And time again, she was with me to the end. She'll believe your dreams, however hard they seem. When you'd almost given up, she was there to lift you up. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love. Kamu mga utod nga agon kag inyo sakripisyo. Mahamud-an unta sang Dios Amay makagagahom sa nga tanan. O Ginoo'y maginbuod nga paagi sining sakripisyo mapatawad ang mga sala sang bugos nga kalibutan. Itugot ni paghalad namon mapuslanon para sa kaluwasan sang amon udod nga si Rebecca kag para sa kaluwasan tanan kalamatay sa imo pagkaabyan na pangayo namon ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang ginara sa inyo, ibayang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Takos kag angay gid igo mapuslanon sa kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo Ginoo santos nga Amay gamahanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Si Kristo amo ang kaluwasan sang kalibutan ang kabuhi sa mga tao kang pagkabanhaw sa mga minatay. Paagi sa iya ang mga iles ka mga santos nagrayaw sang imo pagkahalangdon. Nagakalipay sila sa pagtanaw sang imo nawong sing walay katapusan. Kami nga tugutan na among tingog magbuylog sa ila sa paghugyaw sing tingog sa pagsiling tanan. Santo, Santo, Santo. Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit kagang duta sang imong himaya. Usana sa kahitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Usana sa kahitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot agon nga mahimo ni para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya kintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton iya ginkuha kag ginpamihagpiak ang tinapay. Nagpasalamat sa imo iya ginpanagtag sa iya mga gitutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini kay ini ang mga akon lawas igatukyan para sa inyo Ginoo. Subong man pagkatapos ang panihapon iya ginkuha ang kalis. Nagpasalamat siya liwat iya ginpalibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuos Kristo. Ganiyo amay amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kali sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat kami sa imo kay imo kami ginkapig nga mangintakos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Victor Bendico, kag sa tanan nga kaparian kag sa imo dili takos kag kubos nga alagad. Anak nga si Rebecca nga imo gintawag sa sining kinabuhi, paagi sa pagbunyag sa iyan hayusa siya sa kamatayo ni Kristo, itugot nga maghiusa man siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaapyan batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong kaluoy man kami ngayari diri gatambong no agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, upod kay San Jose nga iya bana, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya ginahatag sa imo o Dios amay makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Si Jesus nagtudlo sa aton,
sa pagtawag sa Dios nga aton Amay, gani may kaisog kita sa pagsiling Amay namon nga yara ka sa mga lang. Luson mo kami Ginoo sa tanan niya kalautan, natagi kami sing pagilait sa amon mga inadlaw, puligi kami ikod maluwas kami gihapon sa sala. Kapalig-ula kami sa tanan niya mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo nga amon man luluwas kay imo. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait kinabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi pagtuos sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag pakiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Magatagay kamo sing pagidait. Espiritu pagidait. Pagidait. Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang nagawala sa mga sala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos na nagawala sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. Yari si Jesus, Kordero sang Diyos na nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita tanan nga ginadapit sa bangkete sang Kordero Ginoo. Pagkasunod sa atin, lawas si Kristo. Amen. She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Inuoy kami sa imo nga ining sakripisyo sa imo Santa Iglesia, mapuslan sa imo alagad na si Rebecca. Agud magbuydog siya sa mga santo sa pagdaripayod kay Kristo, kay siya nagpakita siya ang kaluoy sa mananganiwan sa imong pagkaagyo. Kabay pa ang langitod nga tinapay nga amon ginkaon ng inbalong para sa amon papanglakaton pakadto sa imo. Ginapangayot namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Mga santos sang Dios, tabangin ninyo si Rebecca. Huwag niya sa Ginoo kami kamo sa pagsugata sa iya sa pagpatunan. Matulong kaunta ni Kristo nga nagtawag sa imo kag sa mga angheles, magdulong sa imo sa luyo ni Abraham batunan. Ang batunan sa Diyos.
Ginoatagi siya sing kapangwayan, dayon kasilagan mo siya sang imo kapawa sa gihapon batunan. Time and time again, Sa she was with me to lead kaluho. She believed your dreams with her heart they sing. When you'd almost given up, she was there to lift you up. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love, and she would do it all again for the chance to help you win. She was the one who gave it all. She was the one through every fall. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a Pagkapanumon sa katapusan ng laong pagpulipod kay Kristo sa gihapon. Bato na sa karon sa paraiso paghilpod sa ino mga santos ang himatangan ng ulo na sa isa kamatayan. E pangayo naman sa imo pagi Kristo amon Ginoo. Amen. Kabay pang idulong ka sa mga sa paraiso, mga madres ang sugat sa pagpatong sa iyong padaluan kanila sa palaan nga banwa ang Jerusalem nga langit nun. Amen. Nanti kita orasyon pang Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, she has in the Father, the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit thou womb, Jesus. Behold, the handmaid of the Lord, be unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. The Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, Holy Mary, Mother of God, to be ready with promises of Christ. Let us pray, pour forth receives you, O Lord, to praise into Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. For all the faithful depart, eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. For the souls of faithful depart, especially the soul of Rebecca, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guide, to rule and guide. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagbindisunan ka mo sa mga Diyos, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Lagad ka mo sa pagkinaay, tapos na ang santos na misa. Ayun ba kasi kami? Kung sa Panginoon. Good evening. I will hold to you.
hope is an anchor for my soul. Our God will Tribute in memory of Lola Rebecca, a beloved mother, sister, and friend. In our grief, it can be difficult to find the right words to express what we're feeling. But I hope that this speech can give us a chance to honor Lola's memory and the impact she had on our lives. Lola was a kind and compassionate person who always put others before herself. She had a way of making everyone around her feel special and valued. With her warm smile and loving heart, her patience and understanding made her the best mother anyone could anyone ask for, and her generosity touched so many people's lives. But beyond her kindness and strength, Lola was a truly unique individual. She had a great sense of humor and a passion for life that inspired everyone around her, whether she was cheering on her kids at their achievements or enjoying a night out with her children or grandchildren or family. She always brought a spark of energy and joy to every situation. As we look back on Lola Rebecca's life, it's clear that she left an indelible mark on all of us. Her memory will live on in our hearts and in the lessons she taught us, such as the importance of family, kindness, and never giving up on our dreams. Now is the time to celebrate Lola's life and cherish the memories we have of her. She was truly a special person, and her love and kindness will always be with us. On behalf of all who love and mourn her, please join me in a moment of silence in memory of Lola Rebecca. May she rest in peace. Ay Lala, alam ko po naririnig mo to ngayon sa heaven. Lala, alam ko po na mahal mo ako at mahal na mahal kita. Sorry po sa lahat kung minsan matigas ang ulo ko or kapag bastos ako. Lala, mamimiss kita palagi. Mamimiss ko rin po ang pagising mo sa akin sa umaga kapag may pasok. Siyempre, mamimiss ko rin po pag kinukurot mo ako pag hindi nalililigo. At sobrang namimiss ko po kapag pinagtatanggol mo ako kapag pinapagalitan ako. Lala, ikaw ang nagpalaki sa akin simula nung baby ako hanggang ngayon. Ikaw ang nagturo sa akin gumalang at ikaw ang nagturo sa akin sa gawaing bahay. Nakakalungkot, Lala, na hindi mo ako makikita abutin ang mga pangarap ko at hindi ko na magagawa ang mga pangarap ko sa iyo. Lala, mahal na mahal kita. Hi La, I hope you're doing fine kung nasan ka man ngayon. Miss na miss ka na namin ang hirap man para sa amin, pero alam ko kakayanin rin namin to kasi you're there to guide us and you're watching over us. Sorry La, if matigas ulo ka minsan or minsan nagkakasungitan tayo, pero mahal na mahal kita lagi La. Lagi mong tatandaan yan and never ako magsasawang bandayan ka simula ospital hanggang ngayon. You're also the reason why I am here. If it's not because of you, I am not here. Where I am today. Promise that tutuparin ko yung mga kinukwento sa inyo ni Papa na mga pangarap ko. Someday, I'll make you proud dyan sa taas. Alam kong hindi mo kami papabayaan La. I love you so much and I miss you. Hi, Bill. Alam kong lagi tayo nagbabangayan. Lagi tayo nagbabaguhan. Dahil minsan, wala na nagsasabi sa akin, galit ako. Minsan sinasabi mo sa akin, mini-message mo ako.
Ang ganda-ganda ng hipag ko. Ikaw ang pinakamagandang hipag ko. Nakikita ako dito sa messenger ko. Kasi minsan kung alam mong galit ako, sinasabi ko sa'yo, ngayon, naplastikan sa'yo. Alam ko, napakabait mo. Napakabait si Big sa mga anak niya. Gabi siya magtanggol. Kaya minsan sabi ko sa kanya, sabi ko, pag tama, pag mali. Kaya minsan hindi kami nagpapagkanya kasi nasabi niya sa akin, Nini pala, gaganyan na nasa sa akin. Minsan niirapan ko siya. O minsan, pag nagsabi sa akin, Nikan, ano yun? Minsan, punta ka ko dyan. Nagluluto ako ng kagdireta para sa birthday ni Gaga. Napakabait ng hipag ko na yan. Pag magmahal sa anak, lalo na sa kapatid ko, baka mahal niya si Nonoy. Sobra. Kaya minsan sabi ko sa kanya, sobra ka naman magmahal sa asawa mo. Kaya sabi ko kanya, Dick, mahalin mo rin ang sarili mo. Sabi mo ba? Sabi lang nila sa akin, si Nini pala, walang malala sasabi, ganyan lang. Si Big napaka-responsable, lalo na sa mga apo niya, napaka-asikaso. Talagang sa anak, grabe. Napaka-malalahanin. Lalo na si Jessa. Sana. Kaya kayo mga anak kayo, walang pagkukunan ang magulang niyo sa inyo, lalo na si Big. Napaka-sobrang mahal na mahal kayo. John Boy, ikaw talaga laging nasabi man pag-huling umuwi ako dito ng August. Mahal na mahal ko yan si John Boy. Kapag mahal yan na anak. Kaya sabi ko sa kanya, alam naman ang mga anak mo na malaman ka naman gabi. Kaso yung mga anak mo nasa Manila. Alam ko, nararamdaman ko si Big Big kasi hanggang April, hanggang ngayon, hindi nakikita yung anak ko. Andito sa, kaya nararamdaman niya dahil ako magulang din. Kaya sabi ko sa kanya, pag dito, nakikita ko siya, lumuko sa dyan, tapos nagkakbubo, yung nagalugom sa kanya ng buhok. Sino ano ginagawa mo? Nagalugom ako ni, marunong ka, oo, tinuro sa akin ni Jet. Sabi ko, ba't galugom ka pa? Huwag ka na maglugom kasi may sakit ka na. Eh hindi, kasi may sakit na nga ako, tapos langit pa yung buhok ko. Sabi ko sa kanya, sige. Pati ko, umuwi-punta ko ng bahay, pagsabi niya sa akin, nairan akong tilapia na kakain tayo. May tilapia ako ginataan ako tilapia. Kwento kami ng kwento. Yung huli ko nakita kay Big Big. Grabe. Alam mo naman, kami mga kapatid niya, Nagaga, si Emma, doon sila paligid. Kahit ganyan si Ate Big Big nila, pero mahal na mahal nila yan. Kaya sabi ko, isang hipag ko lang siya pag nawawala. Kaya dito lang naman kami kung ano mga problema sa mga anak mo hanggang makakayanin namin. Tutulong kami. Kung may tutulong kami. Kung ipagdadasal mo kami dahil nandiyan ka na sa taas. Malapit ka na kay Lord. Kaya sa mga anak mo, kayo, magkakaisa kayo. Dahil ang lahat na yan, mga pagsubok lang. Dahil yan lahat nadaanan namin. Nadaanan ko na ako lang mag-isa, maliliit pa yung mga anak ko. Pero nalalampasan ko yan. Dahil sa pagmamahal ko sa aking mga anak, ginawa ko, nakawagin ng mabuti nga para sa paglaki nila. Kaya ikaw, Joanna Marie, ikaw ang panganay. Ikaw ang bahala sa mga anak mo, John Boy. Nag-iisa ka na anak. Bahala ka na sa mga anak mo.
Papa nyo, alagaan nyo na lang. Yung lalambik. Mamimiss ka namin, Lord. Mas mamamiss ka talaga, mamin bitbit. Bikang, mamimiss ka namin. Mahal ka namin. Pinakita mo na huling pagpunta ko dito kung gaano mo ka mahal para nagpaparamdam ka sa akin. Sorry na, nagkakamali din ako sa iyo, nagkakasala ako sa iyo. Pero hindi mo tinanim ng sama ng loob. Hindi ka tumanim ng sama ng loob sa akin. I love you so much, Dick. Ipagdasal mo kami. Magandang gabi sa inyong tanan. Salamat sa pumunta dito. At ano lang kapatid ko, hanggang sa hindi ko pasasalamat na rin lahat-lahat sa suporta mo, sa pagsuporta nyo sa kapatid ko. Salamat sa inyo kung sino man kayo lahat. Alam nyo kung ano rin kayo kamahal namin. Hello. Magandang gabi po. Ayan. Mahirap mag-speech lalo na pag ganito. Ako po pala yung pangatlong anak ni Mama. So, bale, ako yung huling nagkasawa. Kami lang yung magkasama ni Mama kasi nag-asawa niya yung mga kapatid ko. So, ako yung natira sa bahay. Pero hindi pinaramdam sa akin ni Mama na mag-isa ako. Na ako na yung naiwan sa kanya. Last year lang kasi ako kinasal. So, 7 months pa lang kami naghihiwalay. So, masakit para sa akin na bigla niya akong iniwan. Nag-uumpisa pa lang ako magkapamilya. Kasi sabi ko hindi ako mag-aasawa. Kami na lang ni Mama. Pero pinag-asawa niya pa rin ako. Hinatid niya ako sa altar. Yung pala may nararamdaman na siya. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko nagawa ma-detect agad yung sakit ng mama ko kasi healthcare ako. Kaso wala pala akong magagawa. Kasi yung sakit ni Mama, hindi ko pwedeng kunin. Hindi ko pwedeng ipasa kung kanino. Kasi yun yung sinulat ni Lord para sa kanya. Sobrang sakit. Hindi man lang niya nahawakan yung apo niya sa akin. Pero huwag ka mag-alala, Ma. Ikikwento kita kung gaano ka masayahin, mabait, matulungin. Itong pagkawala ni Mama, hindi lang naman ako yung nawalan. Siyempre, naging asawa siya, tita, kaibigan ng marami. Hindi naman natin pagmamayari si Mama. Anak din siya ni Lord. So, hindi ko alam kung will talaga kasi yung 40 days niya is araw ng birthday niya. 40 days niya, aakyat ko sa langit. Pero birthday niya, pinanganak siya dito sa lupa. Sana bumalik ka, Ma. Mahal ka namin. Nahirap sa amin yung nakita namin sa ospital na naghihirap ka. Di namin alam kung anong pipiliin namin. Kasi wala namang kami choice kundi hintayin na wala kasing pag-asa. Yung oras, kahit ang dami mong pera, hindi mo siya mabibili. Hindi mo marirewind yung buhay. Hindi mo mababalik. Isang beses lang talaga. Kaya, kung buti na lang, masaya sa Mama. Sa years na nandito siya sa lupa. Masaya siya kasi ang dami niya kaibigan.
nabigyan, tsaka natulungan. Gusto ko nang hilingin, ipagdasal natin siya. Kahit na nandun na siya kay Lord. Yun lang po. Hello po, good evening. Ako po si Jessa. Ako po yung bunsong anak ni Mama. Ako po yung lagi niyang tinatawag na baby bunso. Sa 4 na magkakapatid, ako po yung unang humiwalay sa kanila. Ngayong wala na si Mama, syempre naintindihan ko. Lagi ko sinasabi sa kanya ngayon na alam ko na kung bakit ako yung unang hiniwalay mo sa magkakapatid. Kasi alam mo hindi ko kaya mag-isa. Kasi kahit saan, si Mama pa rin hinahanap ko eh. Kahit may mga anak na ako, si Mama pa rin. Lagi ko siya gagawin ko. May sakit si ganito, may sakit si Georgina, may sakit si Leon. Sabihin ko sa kanya, sana ako na lang yung kumuha ng sakit ng mga apo mo. Siyempre sasabihin niya, hindi pwede. Kasi Jessa, may hika ka, mahina ka. Sabihin niya, yung puso mo, kailangan mo magpakananay. Kaya idol namin lahat si Mama, siyempre. At ito, yung lagi niyang sinasabi kala ate, kala kuya, kala papa na alagaan niyo si Jessa. Binibiling niya lagi. Tapos yung huling usap namin, sinabi ko sa kanya, Ma, huwag mo na akong alalahanin. Okay na ako. Kaya ko na. Ang hirap kasi si Mama kailangan ko eh. Mama, wala na ako ibang masabi kundi Mama. Minsan tumitingin ako kasi minsan madaling araw ako lang antay sa kanya. Inaantay ko siya sana, bigla siyang dumilat, ganyan. Kasi di ko kaya, di pa umaana sa isip ko, wala siya. Kasi para lang siyang natutulog. Diba? Ang ganda-ganda niya. Binibiro ko lang siya. Tapos yung pumunta kami dito, kami na lang pala inaantay niya, kami dalawa ni John. Tapos tuwing chinichismis namin siya, tumataas yung pulse niya, ganyan. Tapos sabi ko, Mama, gusto mo pa pala makipag-chismisan eh. Pero hindi na siya nakakapagsalita, hindi na siya nakakadilat. Pero naririnig niya kami. Tuwing kinakwentuhan namin siya, kasi alam niya ako yung maingay, ako yung madaldal. Ang hirap, tapos hihintayin mo siyang mawala. Hindi yun yung ina-expect namin. Mama, sorry. Mama, I love you, Mama. Sa pagtawis ko, huwag ko kapakita sa ila, tanan. Kay naluoy ko. Sa gabi, dera. Istorya kami ni Mama. Mapudlay ni sa ako. Kay 39 years old na ko, harap ako dyan kay Mama. Akon mga anak, akon asawa, dira kami tanan kay Star sa isang gamay na balay. Mapudlay bataw nun. Pero ari na ang gusto ni God, dito mamangkad to si Mama. Kaya, tatanggapin ko na maluwag sa dibdib ko. Basta alam mo kung gaano kita kamahal.
lahat gagawin ko. Mawala man sa akin lahat, gagawin ko. Wala akong pinagsisihan sa buhay ko dahil nagawa ko lahat ng obligasyon ko para sa iyo. Hanggang sa muli, Ma, mahal na mahal na mahal na mahal kita. And, pala si Jimboy. John Boy. Pangalawang anak, nag-iisang lalaki. Ang laging pinapagalitan ni Mama, simula maliit, hanggang bago ako mag-asawa, si Mama laging pumupunta sa school kasi yung anak niyo po, pasaway. Yung anak niyo po, tawad mag-aral. Pero, siguro, 3 years ago, nabago yung buhay ko. Nabago lahat. Sabi ni Mama, siguro, ang kulang na lang sa'yo, obligasyon. Mag-asawa ka na kaya? Sabi ko, pinamimigay mo na ba ako? Eh, hindi naman. Pero ang sinasabi ko lang sa'yo, baka doon, pag may sarili ka na ng pamilya, kasi sa aming 4, ako ang unang nagkaanak. Ayan po siya, 17 years old na. Ako po si original na Angelito, ang batang ama. At kung hindi dahil sa mama ko, hindi ko po napalaki ang batang yan. At mabigyan ng magandang future. Tapos ngayon, meron pa akong 2 years old. Ito yung asawa ko pala, si Andy. Sobrang hirap para sa akin. Because all this time, lahat ng ginawa ko para lahat maging proud sa akin, si Mama at Papa. Lahat na kung anong meron ako ngayon dahil kay Mama at Papa. Lahat ng pakiusap, lahat ng tulong. Ma, hindi ko na kaya. Paano to? Hanggang sa huling limang araw na malakas siya. Ma, hindi ko kaya tapusin. Kaya mo yan, anak. Para sa mga anak mo. Basta, ang hirap din. October 5, umuwi ako. Dahil sabi ni Mama, nahihiya pa siya sa akin. Na, pwede ka bang umuwi? Kasi kailangan ko yung dugo mo eh. Kasi kami lang dalawa na parehas ng dugo. Sabi ko, oo naman Ma. Sino ba ako? Para umayaw o para huminti pag ang nanay mo ay humingi ng dugo. Sabi ko, sino ako para tumanggi? Eh, ang dugo na dumadali sa katawan ko, galing sa'yo. Sino ako para ipagdamot yun sa'yo, Ma? So, kinabukasan, isang araw, lumipad ako. Pero nalungkot si Mama kasi sabi ng doktor, hindi daw pwede ibalik ang dugo ng anak sa nanay. Sa pelikula daw yun. Hindi daw yun totoo. Nanghina si Mama. Umupo siya sa tabi. Tapos, tumabi ako sa kanya. Niyakap ko siya ng pinakamahigpit. Hinalikan ko siya paulit-ulit. Sabi ko, Ma, gagaling ka. Lalaban pa tayo. Kahit gumastos tayo, kahit magkano, kahit saan ako pumunta, gumaling ka lang. Kasi a month before, nagkaroon pa kami ng gap. Mama, Papa, mga kapatid ko. And I regret all this time na sana yung oras na ibigay ko lahat-lahat
Sa 3 araw kong uwi dito, gusto ko sana habaan pa. Kasi yun na pala yung time na yung nanay ko, hinahabilin na sa akin ang mga kapatid ko. Si Papa, boy, kung anong mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Tumanggi ako. Bakit? Kasi gusto ko pa siyang mabuhay. Then yung time na umuwi ng mga kapatid ko, kumpleto na sila, 9 AM, sabi, magpaalam ka na kay mama, sabihin mo na yung gusto mo sabihin. Sabi ko, hindi, ayoko pa. Gawan nyo ng paraan. Gagawan natin ng paraan. Hindi pa daw. 2 PM. Bago ko, nagtatrabaho pa rin kasi ako noon eh. Kasi tuloy-tuloy lang pero tumutulo na yung luho. 2 PM. Bumuo na yung loob ko. Ma, okay na ako. Okay na yung pamilya ko. Okay na yung buhay ko. Okay yung mga apo mo sa akin. Okay yung asawa ko. Wala ka na problemahin. Sumagot si mama na, ganun lang. Then, 5 PM, after ng meeting ko, tumawag na si Papa. Wala na si Mama. Parang dumilim yung paligid ko. Para akong binagsakan na lang. Kasi nawala yung babae. Isa sa nagpatibay ng buhay ko. Lahat ng sakripisyo binigay niya sa akin simula bata ako. Pero masasabi ko, nandyan ka na sa lugar na walang sakit, walang pait, puro saya, walang gutom, walang lungkot, walang utang, walang Bombay, walang 5-6. Kami yung mga naiwan mo. Kami pa rin ang... masaya kami para sa'yo kung nasaan ka. At hindi namin siguro alam din na pagkatapos nito, kung paano namin haharapin na pamilya itong nangyari sa amin. Kasi sobrang sakit. Lalo na sa papa namin, pagbalik namin ng mga Maynila, meron pa rin kaming isipin, papa namin. Pero pinili niya na magserbisyo sa tao. Napaka-genuine. Gusto niyang serbisyo sa tao. Kung may kumukontra man na tumigil na siya sa kung anong ginagawa niya, ako yun. Kasi ilang years hindi ko yung kasama. Ikinasal na nga lang ako, hindi niya alam. Nagtampo pa siya. Yung pala, nakalimutan ni mama sabihin. Kasi daw, ang sarap ng tinake out niyang crispy pata. Ay, sorry boy, kalimutan ko sabihin sa papa mo, pinasal ka na pala kaninang hapon. Ba't mo nakalimutan? Hindi, sarap kasi nung take out eh. Ganon si mama. Tatawa na lang siya. Nakakatawa, nakakamiss. At kung siguro ma-compare ko o walang makukumpara sa nanay ko. At kung mabubuhay kami ulit, ako personally, wala akong ibang pipili. Yung mama pa rin. Ano ba sila mo? Ngayong gabi sa tanan. Salamat sa bilog sa karisod sa pamilya ko. Una siguro, yutay lang, hindi naman magpagawin. Nag-asawa kami ni Big Beck 1984, pero 83, kakasugin kasal kami 1984. 1983, nag-upod na kami. Kaupod ko sa amon ng
boarding house, si Janet, si Toto B, si Merlin, si Zoraida, si Bernadette. Isa lang kami kabaday. Tanan. Manami man, lupod nila ako, inubdan nila ako basta pagpakasal. Nagdesisyon ako, nag-eskwela kami, mag-asawa kami, nag-eskwela kami. Ang iyang, si papa niya, amon nag-provide sa amon nga konsumo, bugas. Ang akon is sudan naman. Sige lang, masig hatag allowance naman. Hasta nga kasal kami. Nakanak kami, si Jojo, 1984. Undang. August 24, pagka November 10, Undang. Negosyo, gamay, naglakad ako sa Manila para mag-abroad. Nag-training na, pero wala madayon kay manog anak si Big pumuli ako. Bahala na, matanom ko kamuti sa intongkan, hindi lang ko makabulag sa pamilya. Tungod sa tungation, si tatay sa kay Jupampo na. Tungod na baluan niya naman kung ano ang natabo sa ito. Diretso lang, hasta nga abutan, daw malain ang lakat sa intungkan sa ito nga mga panahon. Hasta nga nag-eleksyon, snap eleksyon na ito, si Big ara na nga nag-advise permisa akong as advisor. Pero gusto ko lang sa subong siguro wala kakilala kung sino ang nanging trabaho. Nagtrabaho si Big sa isa ka church institution. Ang hayo niya si Kabikang. Oo. Nagtrabaho siya, tungod isa siya nagsulong kay patuman ang matudtuon kag kinamatarong sa kababayinan. Isa siya sa nagtukod sa mga organisasyon sa Northern Iloilo para ipakigbato ang kinamatarong sa kababainhan. Fighter si Big. Fighter siya. Wala sa may nakabalo dire kung sino si Big. Fighter siya katama. Nag-full time siya sa iya trabaho sa church para lamang maorganisa ang mga kababainhan. Amo na si Bikang. Hasta nga padayon kami sa pagpangabuhi 1989, balaan nyo naman gindakop ako 1989 gindakop ako kagin patungan sang damo nga kaso ang masakit rebellion way man kadulot ka way ebidensya. Naglakat na ako ng desisyon mapamanila. Nagpamanila ako, nagadto ko sa utod ko, sa street nila. Nakitaan ko akong bayaw, dala-dala na dyaryo, siringihan, National Dyaryo Kananoy. Oo. Ang title pa, Big Fish from Capiz Captured. Oo. Dinakop ko ang dako na isda sa Capiz. Para wala gamo, nagpaymayong ako dito. Nagpaymayong, dungan kami. Pero naluway ako yung ilikmik kanabaluan ko, hindi siya kabalo magtigang. Oo. Ang mga panty sa anak ko, ako pagapanahi. Magat lang siya, mag-bake sang cake. Kag mga dessert, magaling talaga siya. Sobra. Sang dito na kami, siring ko, imo na ni practice. Nyor, basi makatandog ka tao, Nyor. Tapos, ang ato na dito, kami nagpangabuhi. Sige, bululigay, patapuson ta mga anak ta, sige. Pero,
Kung kontrahon ko mga anak ko, una gid siya nakon nga makontra. Amo na siya kasimple lang. Hindi gid pag hingabuta ya anak kay gilinaway gid kamo. Amo na siya ka-protected sa mga anak niya. Hasta nga okay man. Nag-asinso na, na-aksidente ako, 3 ka tuig, nakasaklay. Siya lang lagi sa tabi ko. Hasta sa napriso ako, sa hindi ko pa ko, ato man siya sa prisuhan, kasi nunod sa akin sa sulod. Naman naman siya, ay kikinda ko pinyo asawa ko. Maano pa ko, mapapriso man, sunod ko sa prisuhan. Sunod man siya. Amo na siya ka, ano sa akon, amo na siya ka, grabe sa porta niya. Ganyan kamahal. Guwapo abi. Hasta nga nagbalik ako din, nagdesisyon kami, siling ko ibidin ko sa imo, mga ang bisan mga gagmay na itong negosyo. Siyempre, damo pala, siyempre, kag daw bastante, siling ko ibidin ko na sa imo. Iya mga gumangkon, anak ni, mga gumangkon niya, tag-isa niya lang katawag dito na sa gumangkon niya sa ilang niya sa tao. Amo na pagtudluan niya kung paano magpagita kwarta, paano mangin matutom sa ilang mga pagpangabuhi. Hasta nga nagbalik ako diri 2007. 2007, tingin ko, tapuson ko na lang kontrata sa Bulangan, mabalik na ako sa Manila. Pero, sugis siyempre, sugarol ako. Imbis pambayad ko sa akon nga salakyan sa una, kulang gali. Hiling nga, anong problema mo? Siling ko, daw mahunos na salakyan ko, ay good lo bayad. Bilang problema? Mapuli ko na, puli ko. Ilang diferensya? Ikaw 200,000 big. Naman din agad itong kwarta mo. Siling ko naubos sa bulang. Okay. Bayad niya. Benya, isitor na tanan, bayari tanan, tanan na. Hiling ko salamat. Amo na siya ka simple. Hasta nga nagapuli, balik ako din uli-balik. Daw, ang mabunday gini sini kay halain nga amo ni ang amon mangin katapusan. Kalain katama. Kalain gid. Isa lang sa nagalain-lain na gid siya nga nagano siya Noy simpre ari sa dili halin pa Abril kinadtuan ko siya sa Manila ato sa ospital kinadtuan ko siya to siling kube kaon ako ang bantay sa ospital ko kaon ara sila ara kami sa anak ko kaon tige tuloy kaon hindi ka makaon hello. Lain-lain na gano'n siya. Gusto ko man, gusto ko, saling ko puli ka na diri. Kung ano man, dalaan ko ng preparasyon, saling ko lain na ni. Magastusan kami sini. Sa Manila pa lang, takot ako ng ginastos. Hasta diri, may lang problema. Wala problema, sige. Tutuhan tani. Pero isa lang ang bal niya. Noy, kung ano man ang matapos sa akon, mga si nanay, bahala ka na. Noy, sa totoo ang mga ginambal niya, kung ano matabo sa akon, ipakigbato lang ang taga-intungkan. Amugid lang sila ang iyahin ng bagsakon. Naibadaan ko nga ang gusto niya, buligigid man ito o David. Siya na kaya gano'n, wala ka na pratikon, ihatag ang proyekto para sa tao Noy. Hindi kasi na, may ara ka pa, madamo pa. Siling ko, sige, Victor. Pero daw subong, daw mangindi ko. Ano pang pulusan ka akong nga servisyo? Ano pa? Kung ay kumala, kulang-kulang, 20 anyos, naiwalay ko sa pamilya ko. Tungod, gusto ko makabawi sa mga sala. Sa Manila kami, siling ko bigkaon lang tudo,
Karonyan pag hindi ka magkaon, islan tagi ka. Sinabat ako sa dugay na. Yun na ano niya. Tapos sining ko, patawara ako. Sinabat naman sa mga anak ko, dugay ka na patawad, Papa. Pero ang pinakaano lang abi nga siyempre matugid man kami ni Big pag-abot sa Manila, galakat kami nga duha lang kami. Amo kami sina tapos diri pagkatapos sa tugan mga akat naman siya hagamay akata siya kung mulakat kita. Mamahaw lang kita. Bilib ako Big. Mabakot sa ng bayi tuod nga pero ang gusto ko lang mahambalgid nga swerte sa mga anak ko para sa iya. Why sa ginamandong. Simple lang si Big. Mga rugby boys sa amon sa may malibay, ginapakaon niya na yan. Hindi natagaan niya lawan sa eskwela. Paligo, eskwela. Amon sa sila. Yani galing kay sang sinina ina siya, pizza 31, nagkaumbami nga 3. Pinagurugtan ko ginan siya order. Pero pag pizza 2, amo na itong hindi na siya pwede nga ipuli na. Dapat na pabiling sa ospital. Wala kami mga balon nga damit namon. Pero naibaluan ko nga mabagdown na ginman. Mutong nagambal kasi sa mga anak ko, puli na kamo, hindi ko na kaya. Hindi ko sila magpirma sa mga waiver nga ni, hindi ko. Pero may isa ako ka-waiver nga pinirmahan, ang para sa buong do, hindi ko matulugan. Eh daw sa ginambagin na ni Jojo, do ako ang nagpirma para nga mawala siya. Kasingkit pang anak ko nga, Papa, hindi pwede. Sige, lahat ng gamot pilit. Salamat naman sa mga doktor nga nag-explicar sa mga anak ko para matapos na siguro grabe na gidami pero sa nagahingalo si Big wala na wala, naglayo na ko kaya hindi ko gusto makita nga kung anong sitwasyon niya. Pero sa banta ko, manalipay siya sa iya pagtaliwan. Tungod ang mga anak niya, gakabit sa iya. Gakabit siya. Daw natulog na walang siya. Nagkakabit siya. Isa pa sa mong hindi ko kaya paghambal ko nga, kaya gaginawa, Papa ba? Gaginawa pa si Mama. Pagplat naman, siya Papa wala na. Pero may puros pa. Daw buto ang katapusan nga Big, hindi ko gani gusto na magpangayo pasensya si mo tungod gusto ko pa mabuhi. Pero kung gusto mo mapahuway sa isip-isip ko na lang, sorry, wala katapusan nga sorry Big. Dako ang sala ko sa iyo. Sorry. Hindi ko kaya nga makita man siya nga naghingalo. Nagamba siya, sorry Big. Sorry. Away na. Sorry na. Ihatag ko na lang kung anong gusto mo, na-request mo, imun ko. Pero sa subong, hindi ko pa makaya na nag-umpisa, di ba? Dapat na mag-umpisa. Wala sa isa't na isir kimaisong sa luyo mo. Pero na pa naman may mga utot pa ako. Aron, pila na kami nga wala asawa. Si Janit napatay man ang asawa. Si Judith wala man din niya asawa. Ako sumong. Naglaw-law ko si Dima, salamat may asawa. Siguro pat yun naman para parehas na wala asawa. Pero hindi. Sa pamilya na ibiglig sa tao, damog salamat na suporta. Nagbalaan ko si Big why niya ganang tao.
Kaya diin, palangga niya, pamilya niya sa Kabilugan. Kasi ng mga gumangko niya tanan pa, kaya gini, sa Manila, amura na ilan na ay sa karon mag-away ang mga gumangkon siya managpatunga. Ayuson nyo yan, hindi ko gusto nga mag-inaway. Sa pihak man, hindi ko gusto. Pinakapalangga niya, gumangkon niya si Juan. Nalutuan niya pa na. Oo. Pinalangaon si Big Big. Ang gusto niya mga bata, malakatanin na siya. Makadulahan man ng baklon mo, paparuwas na na gali turos lollipop, kagdul silang para maipaon sa kabataan, may upod siya. Bilib ako. Saludar ako. Nadakpan ko siya, nga nagsuksok sa kalo, gali matabok sa kay nanay. Say ko, di ka man to. Siya nadakpan mo gid ko kag. Wala namang malakad-lakad ka. Dito ko mga kay nanay. Tapos hasta nga nagkinadlaw na lang kami nga duwa. Budlay. Budlay mag-umpisa. Pero para sa pamilya ko, para sa pamilya Kasipit, pamilya namon, sa Kabilugan, pamilya namon ni Big. Kag sa request niya, nga ihatag ko, kung di kasarang, kabuhi ko, ihatag ko sa Tagintunggan. Bandang mga salamat, kag palakpakan natin si Big. Thank you. Bandang mga salamat.